Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa agawan ng teritoryo, mas malaking budget ang nakalaan ngayon sa Armed Forces of the Philippines dahil sa ipinasang revised AFP Modernization Program. Pero ayon sa isang security analyst, mukhang huli na raw ito dahil nauna nang umaksyon ng China bago pa man tayo nakapaghanda. May report si Trisha Zafra. Butas-butas at kinakalawang na. Ito ang BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na isinadsad sa Ayungin Shoal para markahan ang ating teritoryo roon. Ang nag-iisang depensang ito ng ating bansa sa Ayungin Shoal, pinalilibutan naman ng mga barko ng China, animoy David and Goliath sa West Philippine Sea. Habang tumitindi ang tensyon, tiniyak ng ating sandatahang lakas ang kanilang pagtutok sa ating panlabas na depensa at seguridad. Sa ganitong kadahilanan, nagkaroon tayo ng revised AFP modernization between 2013 at 2017. At ito ay naghahalaga ng 85 billion pesos. 43.27 billion ang inilaan sa Philippine Air Force, 28.17 billion naman sa Philippine Navy, 2.78 billion sa Philippine Army at mahigit 5 billion para sa headquarters at service support units. Itong ating mga binibiling kagamitan will increase our maritime awareness at yung palakasin ng maritime defense. Sa ngayon, meron nga tayong 2 frigates na nandito na. Ito yung BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. At yan ay madadagdagan pa ng 2 pang frigates. Ang importante ay meron tayong detection at meron tayong pang interdict o pang intercept. May kalakip din na personnel training ang pagbili ng gamit. May panukala rin ng AFP na magdagdag ng halos 20,000 na tauhan sa lalong madaling panahon para naman sa internal security operations at humanitarian assistance sa harap ng mga pinagdaanang sakuna ng bansa. Pero tingin ng isang military historian at security analyst, mauunahan na ng mga pangyayari sa West Philippine Sea ang modernization program ng AFP. Alam daw ng China ang kahinaan natin kaya ganon na lang daw ang ginagawang pag-okupa sa ating teritoryo gamit lang ang kanilang civilian maritime ships at pati mga ordinaryong mangingisdang Chino. Alam nila na kapag ginamitan nila ng maritime agencies, hindi natin gagamit yung MDT, yung Mutual Defense Treaty with the US. Kasi maritime agencies yan no? Hindi tayo binabaril Ginagawa nila, hinaharas lang tayo. Oras daw na patulan natin ito gamit ang Philippine Navy. Halimbawa, magkakaroon ng dahilan ang China na dumepensa gamit ang mas malakas nilang puwersa kaysa sa atin. Ang point dito is presence ang kailangan. No? You have to use Coast Guard vessels there or civilian agency vessels. BFAR, mga ganon. No? We have to build up capabilities also of our civilian agencies kasi yan ang frontline mo rin. No? Sa ngayon, wala pa raw utos sa Philippine Coast Guard para i-deploy sa Ayungin Shoal. Kung sa punto na walang provocation kung Coast Guard vessel, then yun ang dapat, no? Pero ang mga pagkilos dito sa West Philippine Seas ay merong diplomatic implications. So it's up to the national government to assess and evaluate kung dapat mag-deploy o hindi. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa Enhanced Defense Cooperation o ang dating Increased Rotational Presence Deal sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Tumanggi munang magbigay ng detalye rito ang Department of National Defense at AFP dahil may nakatakdang pag-uusap bago matapos ang Marso. Trisha Zafra, GMA News.